Isang batang lalaki na nagngangalang Matthew Miller ang lilipat sa isang bagong paaralan at siya ay lubos na nababahala tungkol dito. Nag-aalala siya na baka siya ay mabuli, lalo na't ang kanyang ina ay kamakailan lamang muling nagpakasal. Nang sila ay lumipat kasama ang kanyang amain, si Matthew ay hindi pa rin mapalagay at hindi masyadong masigla sa pagpasok sa bagong paaralan. Gayunpaman, sinusuportahan siya ng kanyang ina at amain na nagbigay sa kanya ng kapanatagan. Sa kanyang unang araw, si Matthew ay hindi komportable. Si Nick na kanyang kaklase ay sinubukan siyang asarin ng ilang beses, ngunit agad silang naging magkaibigan. Ipinakilala ni Nick si Matthew sa isang babae na nagngangalang Ruby, at sa kanilang pag-uusap ay inimbitahan siya ni Ruby na sumali sa isang eksklusibong club sa paaralan. Bagamat hindi niya ito gusto noong una, sumama pa rin si Matthew dahil sa panghihikayat ng kanyang kaibigan. Sa parehong araw, si Matthew ay sumailalim sa isang pagsusulit at pagkatapos ay lumapit sa sikat na cheerleader ng paaralan na si Teresa upang magyaya ng isang date. Sa kasamaang palad habang ginagawa niya ito, dumating ang boyfriend ni Teresa na si Hector Torres at nakita silang magkasama. Nagalit si Hector at kinumprante si Matthew na nauwi sa isang away. Ang pangyayaring ito ay nagpahina ng loob ni Matthew. Pag-uwi niya ay inayos niya ang kanyang mga gamit, kumuha ng isang libro at nagtungo sa kanyang silid upang magbasa. Sa sandaling yun ay pumasok ang kanyang amain sa silid, habang siya ay nakatingin sa isang larawan ng kanyang lolo. Ang kanyang lolo ay isang tradisyonal na boksingero, na nagpasigla sa interes ni Matthew sa sport. Nang makita ito, nagpa siya ang kanyang amain na kumonekta sa kanya sa pamamagitan ng pagbibigay sa kanya ng isang libro tungkol sa buhay ni Muhammad Ali. Gayunpaman, hindi masyadong natuwa si Matthew sa regalo kahit na ang libro ay may potensyal na magbigay sa kanya ng inspirasyon. Dala-dala niya ito kahit saan, pati na sa paaralan kinabukasan. Habang siya ay naglalakad papasok ng paaralan, nakita niya si Hector na papalapit mula sa kabilang dako. Kahit na nag-away na sila ni Hector noong nakaraang araw, tila determinado pa rin itong makipag-away sa kanya. Si Hector at ang kanyang mga kaibigan ay nagsimulang mang-asar. Tinapunan pa nila siya at ang kanyang libro ng inumin. Sa kabutihang palad, si Dan Barnes na tagalinis ng paaralan ay nasaksihan ang pangyayari. Hindi niya mapigilan ang kanyang sarili at kinumprante niya si Hector upang utusan itong linisin ang kanilang ginawang kalat. Dahil natatakot kay Barnes, mabilis na pinulot ni Hector at ng kanyang mga kaibigan ang nahulog na baso at itinapon ito bago umalis. Sa sandaling yun ay napansin ni Barnes ang libro na tungkol sa boxing na hawak ni Matthew, at bilang pagkilala sa interes nito sa boxing ay inimbitahan niya si Matthew na sumali sa boxing club ng paaralan. Gayunpaman, hindi nagtagal ay muling nanggulo si Hector at ang kanyang mga kaibigan kay Matthew. Nang makita ang kanyang kaibigan na nasa kaguluhan, tumulong si Nick upang protektahan siya at gustong harapin si Hector. Habang tumataas ang tensyon, parehong pinatawag sina Matthew at Nick sa opisina ng principal. Naniniwala si Matthew na sila ang sinisisi sa sitwasyon, at bilang resulta, sila ay nasuspinde. Sa kanyang pagkabigo at pagnanais na ipagtanggol ang sarili laban sa pambubuli, nagpa siya si Matthew na kailangan niyang matuto ng boxing. Pag-uwi niya, hiniling niya sa kanyang mga magulang na payagan siyang sumali sa isang boxing gym. Gayunpaman, ang kanyang ina ay hindi sumang-ayon sa ideya na nagdulot ng mainit na pagtatalo sa pagitan nila. Pinapaalala niya sa kanya ang mga nakaraang paghihirap niya, at nag-alala na ang boxing ay maaaring mapanganib para sa kanya. Dahil nararamdaman na hindi siya nauunawaan, iginiit niya na gusto niyang ituloy ang boxing hindi para magpasikat kundi para makaiwas sa tulad ni Hector at parangalan ang legacy ng kanyang lolo bilang isang boksingero. Sa kabila ng kanyang paliwanag, nanatili ang pag-aalala ng kanyang ina at patuloy na nag-aalala para sa kanyang kaligtasan. Sa huli, ang katahimikan ng kanyang ina ang nagparamdam sa kanya na hindi siya nito pinakikinggan. Kinabukasan ay nagtungo si Matthew sa boxing club na determinado na mapabuti ang kanyang kakayahan at matupad ang kanyang pangarap. Habang pinagmamasdan niya ang mga manlalaro, siya ay nagkaroon ng inspirasyon. Hindi nagtagal ay dumating si Coach Harwad at inanunsyo na isang kaganapan na tinatawag na IY Boxing Competition ang gaganapin sa gabi ring yun, kung saan ang dalawang pinakamahusay na boksingero ng paaralan ang mapipili upang bumuo ng isang koponan. Habang nakikinig si Matthew ay napansin niya na sina Hector at ang kanyang kaibigan na si Joey ay nasa malapit, naging malinaw sa kanya na ang dalawa ang star boxer ng club na nagpahirap sa kanya na makipagkumpetensya. Dahil sa kanyang pag-aalala tungkol sa kompetisyon, naisip ni Matthew na umalis. Ngunit sa sandaling yun,
Lumapit si Barnes at napansin ang kanyang pag-aatubili. Hinikayat niya siya na huwag sumuko at pinayuhan siyang ipakita ang kanyang kakayahan sa harap nina Hector at Joey tulad ng kagustuhan ng coach. Gamit ang isang bagong determinasyon, bumalik si Matthew sa loob upang simulan ang boxing. Pagkatapos marinig ang panghihikayat ni Barnes, nagpasya siya na magpatuloy at tiningnan kung ano ang nangyayari. Natapos na ang laban, at inanunsyo na ng coach na si Hector ngayon ay haharap kay Matthew. Bagamat ito ang unang pagkakataon ni Matthew sa ring, wala siyang magawa kundi sumunod sa utos ng coach. Pumasok siya sa ring at binigay ang lahat ng kanyang makakaya, ngunit sa huli ay hindi siya makaporma. Sa pagtatapos ng laban ay pinatunog ng coach ang kanyang sipol. Sa isang sandali ng pagkabigo, sinuntok ni Matthew si Hector ngunit si Hector ay tumugon ng malakas na nagpatalo kay Matthew. Bilang resulta, si Matthew ay pinaalis sa boxing club at ang lahat ay umalis na iniiwan siyang nakahandusay. Hindi nagtagal ay lumapit si Barnes kay Matthew at nagtanong kung ano ang nangyayari. Gayunpaman sa sandaling yon, abala si Matthew sa kanyang sariling mga iniisip. Kaya naman sa oras na yun ay ibinahagi niya na dati siyang katulad ni Matthew, madalas na binubuli ng iba kaya naglaan siya ng oras sa boxing dahilan para siya ay manalo sa maraming laban at naging isang kampyon. Nagtaka si Matthew kung bakit ngayon ay nagtatrabaho na lang bilang tagalinis si Barnes, at ipinaliwanag ni Barnes na pagkatapos ng kanyang karera sa boxing ay hindi siya kumita ng sapat na pera upang suportahan ang kanyang pamilya kaya napilitan siyang tanggapin ang trabahong yun. Binanggit din niya na ang boxing ay naging isang libangan na lamang para sa kanya. Nakakuha ng inspirasyon si Matthew sa kwento at pananaw ni Barnes, kaya tinanong niya kung maaari siyang magsanay kasama niya. Sumang-ayon si Barnes kaya pagkatapos ng klase ay nagtungo si Matthew sa silid ni Barnes, kung saan sila nag-ensayo ng magkasama at sinimulan niyang turuan si Matthew ng mga pangunahing kaalaman sa boxing. Hinikayat ni Barnes si Matthew na dagdagan ang kanyang ehersisyo dahil sa tingin niya ay kailangan niyang mapalakas ang kanyang pisikal na pangangatawan. Isang araw ay umalis sila para tumakbo, ngunit mabilis na napagod si Matthew. Doon ay nalaman ni Barnes na si Matthew ay isang leukemia survivor, na nagpapaliwanag kung bakit nag-aalala ang kanyang ina na hindi siya hinahayaan na magboxing. Gusto ng kanyang ina na maging doktor o abogado siya, at sinabihan siya ni Barnes na hindi niya masisisi ang kanyang ina sa kanyang mga alalahanin. Naiintindihan niya ang kagustuhan ni Matthew kaya nais niyang gabayan siya sa tamang landas. Ibinahagi ni Barnes ang kanyang sariling karanasan bilang isang leukemia survivor na hinihikayat si Matthew na harapin ang mga hamon ng diretso at ituloy ang kanyang mga pangarap, may pahintulot man ang kanyang ina o wala. Nangako siyang susuportahan si Matthew kung gusto nitong maging isang manlalaro. Sa tulong ni Barnes ay masigasig na nag-ensayo si Matthew, na nag-focus hindi lamang sa boxing kundi pati na rin sa kanyang pangkalahatang kalusugan at ugali. Bilang resulta, siya ay nagsimulang makilala bilang isang malakas na manlalaro. Bagamat sinubukan siyang guluhin ni Hector at ng kanyang mga kaibigan, natutunan ni Matthew na iwasan sila ng hindi nasasaktan na nagpatindi ng galit ni Hector. Dahil determinado siyang makaharap, niyaya siya ni Hector na bumalik sa boxing club. Tiwala si Matthew sa kanyang sarili at walang duda sa pagharap kay Hector kaya pumayag siya sa kanyang hamon na magkaroon ng one-on-one na laban. Ngunit nang tumataas na ang tensyon, nakialam si Barnes at pinagsabihan si Hector sa kanyang pag-uugali. Dumating din si Coach Harwood na kumampi naman kay Hector. Ngunit determinado si Barnes na iulat ang insidente dahil alam niya na maaaring magresulta sa malubhang kahihinatnan ang pambubuli ni Hector. Bukod dito ay maaari ring mapahamak ang trabaho ni Coach Harwood dahil sa hindi pagtugon sa issue, kaya bilang resulta ay lumapit si Coach Harwood kay Barnes na iginigiit na hindi na dapat pang ipare si Hector kay Matthew at hayaan na lang ang usapin. Gayunpaman, gusto ni Barnes na managot si Harwood sa sitwasyon. Sina Hector at Harwood ay mayroon talagang pananagutan sa pangyayari. Ngunit iginiit ng coach na si Hector bilang star champion ng paaralan ay hindi dapat parusahan ng masyadong mahigpit at ipinaliwanag din niya na mahalaga si Hector sa reputasyon ng paaralan. Pagkatapos ay nagbigay ng suhestyon si Barnes na sa halip na manahimik, dapat silang gumawa ng ilang hakbang. Binanggit niya ang paparating na AVA event na magbibigay kay Matthew ng pagkakataon na makipagkompetensya. Kung sasali si Hector sa paligsahan ay maaari nitong malutas ang issue. Ngunit kung hindi ay kailangan na iulat ni Barnes ang pambubuli. Pagkatapos ng ilang pagsasaalang-alang, sumang-ayon si Harwood ngunit nagtakda siya ng isang kondisyon. Kailangan ni Matthew ng isang sulat mula sa kanyang mga magulang na nagpapatibay sa kanyang pakikilahok sa laban, kung maibibigay ni Matthew ito ay magiging maayos ang lahat.
Samantala dahil sa kanyang pagkabigo sa mga kamakailang pangyayari, nagsimulang mag-isip si Matthew na tumigil na lang sa boxing. Nagsimula siya sa pagbalewala kay Barnes na napansin din ang pagbabago sa kanyang ugali. Upang mabigyan siya ng inspirasyon, dinala siya ni Barnes sa library at sinabihan siya na nairehistro na niya siya bilang isang manlalaro. Nang marinig ito ay nakaramdam siya ng pagkabalisa lalo na nang maisip niya na makakaharap niya si Hector. Ngunit pinaalalahanan siya ni Barnes na nangako siyang tutulungan niya siya sa pag-iensayo ng husto at tutulungan siyang manalo. Ang pangakong ito ni Barnes ay nagbigay ng kaunting ginhawa kay Matthew, at sa kabila ng kanyang unang pag-aatubili ay nagsimula siyang maghanda para sa pagsasanay dahil nahikayat siya ng determinasyon ni Barnes. Ang sumunod na pagsusulit ay lubhang mahirap, ngunit unti-unti ay nagsimulang magpakita ng pag-unlad si Matthew, at maingat na pinagmasdan ni Barnes ang nangyayari na ito upang makalahok sa paparating na laban. Gayunpaman, kailangan ni Matthew ng pahintulot ng kanyang mga magulang sa pamamagitan ng pagpirma sa isang partikular na form. Binigyang diin ni Barnes ang kahalagahan ng pagpirma ng kanyang magulang sa dokumentong ito. Dahil sa kanyang pagkabalisa kung paano hihingi ng pahintulot sa kanyang mga magulang, nagpasya si Matthew na gumawa ng peking pirma, dahil kumbinsido siya na hindi sasang-ayon ang kanyang ina sa kanyang pagsali sa boxing. Kinabukasan pagkatapos makumpleto ang isang pagsusulit ay nagtungo siya sa training facility upang makita si Barnes, ngunit wala ito doon. Nag-ensayo si Matthew nang mag-isa na nakatutok sa kanyang pagsasanay. Pag-uwi niya ay nakita niya ang kanyang guro sa klase, na ibinunyag na nalaman nila na peke ang pirma na kanyang isinumite. Bilang resulta ay nahuli si Matthew na nandadaya, na lumikha ng isang malaking problema para sa kanya. Ang sitwasyong ito ay hindi lamang naglagay sa panganib sa kanyang pagkakataon na makilahok sa laban, ngunit nailagay din siya nito sa isang mahirap na posisyon sa kanyang mga guro at magulang. Sa panahon ng pag-uusap na ito, sinabihan din siya ng kanyang guro na lumayo kay Barnes at ito ay nagresulta sa pagkawala ng trabaho ni Barnes. Sa kanyang pagkabigla at puot, umalis siya sa bahay at naghanap ng kanlungan sa baybayin kung saan alam niyang nagtatrabaho si Barnes pagkatapos mawalan ng trabaho. Doon ay humingi siya ng tawad kay Barnes sa problema na kanyang nilikha. Alam niya na ang kanyang mga aksyon ang nagdulot ng hindi makatarungan na parusa kay Barnes. Sa kanilang pag-uusap ay ibinahagi ni Matthew na ang kanyang pamilya ay sumang-ayon na sa wakas na hayaan siyang magboxing, ngunit iginiit niya na kailangan niya ang gabay ni Barnes upang magtagumpay. Gayunpaman ay hindi sumang-ayon si Barnes, na binibigyang diin na kailangan niyang matuto na lumaban ng mag-isa. Ipinaliwanag niya na kailangan na pumasok si Matthew sa ring ng mag-isa at maghanda para sa paparating na laban ng hindi umaasa sa kanya. Lumipas ang mga araw at sa wakas ay dumating na ang araw ng laban, nagtipon ang kanyang mga kaibigan at pamilya upang suportahan siya kasama na ang kanyang lolo, na dumating upang manood. Maya-maya ay nakaramdam si Matthew ng pressure nang lumapit sa kanya sina Hector at Joey na sinusubukan na guluhin ang kanyang isip, ngunit nanatili siyang matapang at nakapokus sa kanyang hangarin. Nang magsimula ang laban, pareho nang pumasok sa ring sina Matthew at Hector na handa na para sa laban. Ang laban ay binubuo ng 3 round, at bawat isa ay tatagal ng 1 minuto. Si Hector ang nanguna sa unang 2 round, na nagpapalabas ng matitibay na suntok. Sa loob ng ikalawang round ay nagbigay si Hector ng isang partikular na malakas na suntok na nagpabagsak kay Matthew. Dahil nag-aalala, mabilis na lumapit sa kanya si Barnes at ang kanyang lolo. Pagkatapos ay nagbigay ng mga tip ang kanyang lolo, habang pinapaalalahanan naman siya ni Barnes ng mga teknik na kanilang inensayo. Nang magsimula na ang sumunod na round, ginawa ni Matthew ang mga estratehiya na kanyang natutunan. Sa isang mahusay na pagkakataon, napabagsak niya si Hector na lumikha ng isang nakakagulat na sandali sa ring. Nakipagkamay sila sa isa't isa pagkatapos ng laban at nagmamadaling lumapit si Barnes upang buhatin si Matthew, na ipinagdiriwang ang kanyang tagumpay. Nang inanunsyo ng mga hukom ang resulta, ipinahayag nila na si Hector ang nagwagi. Bagamat napabagsak ni Matthew si Hector ay nanguna si Hector sa unang 2 round na nagdulot ng desisyon gayunpaman, may pag-asa pa rin si Matthew dahil si Hector ay magtatapos na sa paaralan. Kaya maya-maya ay inanunsyo ng coach na si Matthew ang kukuha sa posisyon ni Hector bilang kampyon ng paaralan. Tila naging maayos na ang lahat para kay Matthew. Habang tumitingin siya sa hinaharap, siya ay nasa sabik sa kanyang kinabukasan sa boxing at sabik na muling makipag-ugnayan kay Barnes, na umaasang ibabahagi sa kanya ang kanyang pag-unlad at bagong tagumpay. Salamat sa panunood. Para lagi kayong updated sa susunod na kwento, mag-subscribe at siguraduhin na naka-on ang notification bell.
Ingat!